Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao, and worldwide. Isa pang edisyon, mga kaibigan, ng programang Gabi ng Misteryo. Naku, ating pag-usapan ngayon, ano nga ba dapat natin gawin para naman maawat na yung mga nagbabangayang mga bansa, no, at matigil na sila sa hagisan ng mga missile. Naku naman, no. Alam po ninyo, pag may mga ganyan nangyayari sa ating kapaligiran, talaga namang buong mundo ho ang nayayanig, hindi lang ho sila, ha? Kasi apektado tayong lahat, yung ating ekonomiya, yung ating kabuhayan, yung ating mga kababayan sa ibang bansa, lalo na sa mga lugar na yan, sa mga presyo ho ng mga bilihin, lalo na ng petrolyo, lahat ho apektado. So wala hong nananalo sa gulo na nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya please lang, gumawa na naman tayo ng siguro ng paraan lang ng mga leader ng mga bansa na mapahupa na po itong mga nagbabangayang mga leader, mga nagbabangayang mga bansa. Kawawa ho tayong lahat. Ngayon po gabing ito, mga kaibigan, pag-usapan po natin ano nga ba ang maaaring gawin natin tayong mga sarili sa ating mga pang-araw-araw nating buhay, although malayo tayo sa mga nangyaring gulo. And of course, damayan din po natin yung po mga biktima ho ng ganyang kaguluhan. Of course, ang pinag-uusapan dito, pwede tayo magdasal. Yan, ha? Hindi tayo dapat na mawalan ng pag-asa na magkaroon ng tinatawag na divine intervention. Pero una-una muna, ating pong ipakilala po sa inyo ating mga panauhin ngayon po gabing ito via Zoom. Una muna nating ipakilala ang young astrologer, walang iba kundi si Brother Nico Chua. Brother Nico, magandang gabi sa iyo. Kumusta ka na? And welcome back sa ating program Gabi ng Misteryo. Yes, magandang gabi din, Brother Ray. Ito bang mga nangyayaring, alam mo na, hindi mapakali, nagbabatuhan, ito ba'y nakasaad sa astrolohiya? Actually, yes, nakasaad siya sa astrology. And also at the same time, din siya, applicable din siya doon sa tinatawag na the Great Reset or yung the fourth turning. Which is ngayon, nandito tayo sa fourth stage ng Great Reset or yung tinatawag na nation reset or economical reset na tinatawag ng iba, which is masasearch din yon. And minsan, may mga documentaries din na sinasabi na parang reset to ng nation para sa in a way, yung war is a cause of misunderstanding, and then after nun is resolution, and then after nung resolution, creativity, and then invention, and then another problem na naman, and then back to war. Ganun siya. Nako. Kaya nga dati ng World War I, and then nagkaroon bigla World War II. Tapos ngayon, possible World War III. Wag naman. So, ayan. So, wag naman, yes. Wag naman. Kasi kahit sino, syempre, walang nagbe-benefit sa war Wala. Totoo yan. Wala talaga. Sana maiwasan na yung pangangati ng kanilang mga kamay, ha? Para sana mangating kanilang kamay na tumulong, hindi yung para manalanta ng kapwa. Ano, ha? O di ba? Hindi yes, correct, brother. Hindi lalo na ngayon ang ating astrological event, si Saturn ay pumasok na sa Aries. Which is last time, si Saturn ay nasa Pisces, which is about siya sa lessons of the illusion. This illusion at saka sa spirituality. Ngayon, it's the lesson of the real reality. Kung paano natin isasabuhay yung natutunan natin sa Saturn in Pisces, which is spirituality. Ngayon, sa panahon na Saturn in Aries, which is mas harsh siya na magturo kasi knowing Saturn being the planet of limitation, teachings, and being stable, which is ngayon nangyayari, may dapat need na gawin ngayong war kasi unstable yung mundo. So, yun yung ituturo ni Saturn in Aries bawat isa sa atin, even sa buong mundo. Saturnino! Saturnino, si Saturn. Sandali, Aries, sa Greek mythology ba, sino si Aries? Siya ba yung God of War?
God of War, yes. Kaya pala. Kaya si Aries, being the zodiac of Ram, which is related siya kay, kay planet Mars. Kasi ang rulership planet ni Aries ay si Mars, which is si Mars. In Greek mythology, ang pangalan niya is Ares or Aris, which is the God of War. Talaga. Saturnino, kumbaga ikaw naman ang katabi ni Aris, pwede bang awatin mo si Aris para matigil na yung bakbakan dyan sa Middle East, O di ba? Ikaw lang naman naasahan namin dyan, Saturnino eh. Ginagawa lang ho natin katatawanan, pero very serious po ating pag-uusapan ngayon po gabing ito, mga kaibigan. Tungkol nga po, sa ano nga bang maaring magawa natin? Mamaya tatanungin natin si Brother Nico, ano ang possibility na talagang in the near future matigil na tong ganitong nagbabatuhan ng mga missile dyan sa Israel, sa Iran at iba pang mga lugar, mamaya, Brother Nico, babalikan kita, promise. At yun na may pakilala ang bulaklak ngayong gabing ito. via Zoom. Ang kilala pong animal communicator, wala iba kundi po si Miss Marie Chris ng Voiceless Whispers. Miss Marie Chris, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Hello sa lahat ng mga nakikinig, mga nakatune in sa fellow guest ng Gabi ng Misteryo. Good evening sa ating lahat. Anong basa mo dito sa nangyayari ngayon sa Israel and Iran at iba pang mga lugar dyan? Para sa akin na to huge call for responsibility. Okay. And bilis-bilis na naman nating lahat na mag-ascend. Kasi hindi lang dahil nakatala sa charts natin ng astrology that it will happen, na talagang set in stone yun. Kaya nga tayo merong free will, kaya tayo tinuruan na mag-meditate, mag-visualize, diba? And pray. Kaya tayo merong religion, meron tayong pattern na pwedeng gawin, pwedeng sundan para mabago natin. We can create a new path na ideal para sa lahat ng tao, sa lahat ng sentient beings. So, para sa akin, hindi set in stone yan. Maaaring nagsisimula yan ngayon, pero baka mag-cool off din sometime soon, di ba? So, we can keep our hopes up, we can keep visualizing, we can keep meditating, we can keep praying. So, wag tayo mawala ng pag-asa na matigil yan. Yes, tama yun. Never lose hope. Pero, at the same time, gumawa tayo ng paraan. Oo. Dapat lang talaga na lahat ng tao may responsibility sa future. Hindi yung parang, hindi dahil hindi tayo involved, diba? Wala na tayong pakialam. Hindi ganun Kasi, ang isa sa mga dapat nating tandaan, lahat ng tao connected yan sa isa't isa. Okay. Nasa US ka, nasa Iran ka, nasa Israel ka. Lahat tayo connected by thought, by prayer, by faith. Diba? So if we can visualize a good future para dun sa mga involved sa war right now, we can maybe change their tomorrow, diba? Isipin din natin yung mga animals right now. Yung dadasal ko, yung hiba din. Hiba din is actually a sanctuary of cats na nasa Israel. So medyo hirap din sila and they're praying for their own safety. Naku na. Nga, no? Of course, kasama rin yung ang mga animal sa ganitong sitwasyon. Hindi lang tao na bibiktima, kundi yung mga alagang hayop din, ha? Especially yung mga hayop na ginagamit sa pangkabuhayan ng mga magsasaka sa naturang mga lugar, ha? Naku. So, malawak pala, ha? Maraming salamat, Miss Marquez. Babalikan kita tungkol pa rin dyan. At hinding tawagan ng isa nating brother, ha? Sa Gabi ng Misteryo, wala iba kundi si Brother Arvin Capasilio. Brother Arvin, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Yes, Brother Ray. Magandang gabi po sa inyo. Kita niyo naman, ha? Ayan. Ang galing, ha? Sige, dadagdagan natin yan. Opo. Ako sa topic ng tungkol doon sa nangyayaring hidwaan sa pagitan ng Israel at ng Iran, ako'y natutuwa na nalulungkot. Natutuwa dahil topic po natin ito, bigyan po natin ng awareness sa mga nakikinig po sa atin. Ako naman po'y nalulungkot, bakit po nangyayari ang digmaan sa pagitan ng sa gitna nila nandun na Saudi, pero bakit may space sila nagbabatuan sila ng mga missile nakakalungkot sobra.
Bakit nangyayari po yung mga ganito na hindi naman dapat namumuhay po tayo ng mapayapa dito sa ating mundo? Para saan po ba digmaan? Ika nga kanina, wala naman po talaga nananalo sa digmaan eh. Bagkus, pati yung mga sibilyan nadadamay po. Correct. So, pwede po natin, ngayong topic na to, bigyan po natin ngayon ang mga nakikinig ng awareness, ano po ba dapat gawin? Yes. I-educate na po natin na balikan yung mga sarili nyo. Katulad po na itong aklat na ito, kababasa ko nga lang kanina. Stillness speaks. Galing kay Eckhart Tolle, po, Stillness speaks. Sabi nga, pag na-disconnect ka sa sarili mo, disconnected ka na rin sa mundo. Yun. Nako. So, anong laman nung libro? Yan ay ibabahagi mo mamaya, Brother Arvin? Ha? Yes po, magpapahagi po ako dito ng mga nakasulat. Oo. Nakakalungkot lang ho kasi talaga eh. Pagka naririnig ko sa salitang Iran at saka Huwag ka naman malulungkot. At saka Israel bakit nangyayari? Di po ba? Huwag ka naman malulungkot kasi kapag nalulungkot ka, syempre, ikaw lang malulungkot. Ikaw lang malulungkot. Kasi sabi nga nila, kapag ikaw daw ay tumawa, buong mundo tatawa kasama ka. Pero pag ikaw ay malulungkot, yun, madidisconnect ka. Ikaw lang ang malulungkot. Samantalang, ayan. Of course, aminin natin talagang nakakalungkot yung nangyayari. Pero syempre, tulad nga ng discussion natin tonight, bigyan natin ng pagkakataon ng ating mga kabayan na i-share din yung kanilang mga saloobin. Ano ba ang dapat natin gawin bilang mga observers sa pangyaring ito at bilang mga biktima ng ganitong problema. Ayan. Alright, maraming salamat, Brother Arvin. Babalikan kita, promise. Pero syempre, ito, atin ang balikan ng ating astrologer, si Brother Nico. Brother Nico, ito bang mga nakikita mo sa chart ng astrolohiya ay talagang tama ba yung binabanggit, no? Nagkakaroon ng kapayapaan, tapos may gulo, tapos kapayapaan. Di ba parang loop lang ang nangyayari? Paikot-ikot na lang. It's a cycle. Kaya meron tayong tinatawag na history repeats itself. Oo. Kasi it's a cycle siya. Last time, World War II, si Saturn ay nasa Aries din noong 1914. Talaga? Wow. Yes. Okay. Pumasok si Saturn in Aries noong September 1914, doon nag-start yung World War II. Okay. And then ngayon, there's a possibility, pero wag naman sana, kasi pumasok na si Saturn in Aries. Pero nung chinek ko yung future astrological event pa, lalabas siya sa Aries, pabalik siya sa Pisces. So ano ibig sabihin? So like parang magkakaroon ng pause muna bago doon sa great decision ng mga major leaders talaga. So yun yung abangan natin, and we have to pray for it kasi pag bumalik si Saturn sa Pisces, parang doon bumabalik yung mga tao na mag-a-attunement sila na praying or hoping something for better na hindi matuloy yung cause na yun na nangyari doon sa World War. Yun ang window natin na mapalakas yung enerhiya na magmahalan itong mga nagbabangayang bansa. Yan. Yes. Pwede medyo agree nga ako eh. Actually, agree ako doon sa sinabi ni Miss Marie Chris na dapat ibilisan natin na mag-ascend. Kasi correct. And nandito na tayo sa dulo ng astrological event, which is Pluto in Aquarius, kasi after ni Aquarius, pinakahuli na si Pisces, and then babalik na siya sa Aries kasi as I said before doon sa guesting kong unang-una, si Pluto in Aquarius, which is reformation ng buong mundo, which is madami ng taong magiging involved sa spirituality, religion, hindi lang puro money, hindi lang puro mga bagay na material na nawawala. Ngayon, this time, lahat ng tao nagiging aware na sa spirituality din. So, ang choice ay nasa atin. Kasi papunta tayo and yung choice natin, yun ang magsaset ng stone in the future collectively. Papunta tayo dun sa point ng reset, right? Ng consciousness ng tao. Yes, pero yung reset na yun, maganda yun kasi may mga times talaga or may mga events talaga na kahit nakakalungkot kailangan mangyari para lang may ma-awaken majority collectively. Abay, samantalahin natin pagkakataon, ano ha? Yes. Wag na nating sayangin, wag na tayong magpadala pa dun sa amuyong ng kadiliman
na kailangan pa nating ng gulo. Siguro it's about time na umabanse na tayo, umangat na tayo. Total na sa proseso na tayo ng ascension, tuloy-tuloy na natin, huwag nating titigilan. O di ba? Yes, correct. Ayun. Kasi yun din yung tinuturo ni Saturn eh. Nabanggit din ni Miss Marie Chris kanina about responsibility, kasi if search ninyo si Saturn, about din siya sa responsibility and accountability na ituturo niya sa atin in Aries, which is Aries, ang rulership niya ay si Mars, which is related din siya sa physical and sa reality itself. Ayan. Naku, I think yung mga galactic beings ay umaagree sa mga paliwanag ninyo. Mukhang nagtutunguhan. Gumagano lahat. Ayun. Mukhang ginagabayan tayo ng mga higher beings sa usapang ito. Anyway, maraming salamat, Brother Nico, at balikan ko si Miss Marie Chris. Mukhang tumutugma nga yung mga paliwanag niyong dalawa, no? Brother Nico and Miss Marie Chris, na it's about time, wag na nating sayangin pagkakataon. Tama yung binabanggit mo na talagang samantalay na natin. Tawag dito, now na, di ba, Miss Marie Chris? Ang sap na yan, as in now na. Oo. Actually, gusto ko lang din i-share, no, kasi marami sa atin commoners, interested sa spirituality, interested sa astrology, pero hindi natin alam saan tayo magsisimula, di ba? Okay, yes. So, itong dalawang bagay na gusto kong i-share sa mga tao, I'm sure karamihan sa mga tao, fan ng Harry Potter, di ba? Oh, kung naaalala nyo sa Harry Potter, di ba merong Dementor? Okay. Meron yung parang lumilipad na black, parang Grim Reaper. Okay. So, ano yung nakabit dun sa Dementor? Di ba yung Patronus, Patronus Charm. Yung parang deer na nag-glow ng light. So, ang ini-invite ko sa lahat, para mabit natin yung ganong thinking that there is fear, that there is worry about the future, yung certainty natin, di ba? Terms of family, health, money, ganon. Gamitin nyo yung logic ni Harry Potter. Bring out the light that's inside you. Kasi lahat tayo, we are elements from the divine. Kasi di ba, we are part divine. Kasi nga, part human, part divine ang tao. So, gamitin natin yung light na yun. If we shine the light coming from inside of us, ma-overcome natin yung darkness, ma-overcome natin yung worry, yung fear. And then the second one na gusto kong i-share sa mga tao, napag-usapan na rin natin to sa mga nakaraang episodes ng Gabi ng Misteryo, which is about mantras, di ba? And chanting. Chanting. Mamili tayo ng mantra na nagre-resonate dun sa energy na gusto natin. Right now, we're talking about fear na magkaroon ng global chaos, di ba? So, ano yung opposite nun? Which is peace. Correct. So, we can say, Om Shanti Shanti. Every day. Even those short words bring so much energy kasi ancient language na yung ginamit na yan. And kung i-repeat nyo pa over and over, ini-emphasize nyo yung peace, yung energy of peace. Yes. So, yun, dalawang bagay. Shine the light and pick a mantra. Ayun, total panahon ngayon ng mga super, lalo na ngayon pa-showing ng Superman. So, i-unleash natin yung Superman sa atin. Parang ganon. Ha? Yes, correct. Unleash the Superman within. Parang ganon, ha? Maganda yan. Parang nagkakatugma, hindi lang napapansin natin, pero nagkakatugma yung mga mensahe. Tulad ng pinag-usapan natin to. Tapos ngayon, ipalalabas sa mga movie houses si Superman. Tapos nabanggit mo yung si Harry Potter, Miss Marie Chris. Parang tama nga, And it's about time na for us to wake up na yung the light within. Matagal na rin ito binabanggit ni Master JC, ni Master Jesus Christ, yung sinasabing divine love, di ba? The divine mercy. Di ba, Brother Arvin? Yun yung yung naglalabas ka ng light from your heart, from your heart chakra, para magbigay ka ng love sa bawat isa. Brother Arvin. Yes po. At hindi lang naman po teaching niya ni Jesus Christ, teaching po din niya ni Buddha. Teaching din po ng mga, sabihin natin sa term na salitang ermitanyo. Ganun na lang po.
na there is light within. Kahit lately lang ho, umattend ako ng isang seminar tungkol sa meditation. In fact, bukas magkakaroon po ulit ako. Ang laging sinasabi, light within, bring it out and share it with others. Yun po. Dahil ang liwanag, hindi lang sa'yo yan eh. Dapat yan binabahagi mo sa mga tao sa paligid mo. Lalo na po, yung mga taong nahihirapan sa buhay, mga biktima ng mga sakuna, biktima ng mga hindi magagandang pangyayari. Kasi ika nga nila, patay ang ilaw niyan. Kailangan pasahan mo. Ayun. Parang nakikita ko tuloy na medyo dahil sa mayroong nakukulapulan ng kadiliman itong mga mga nagbabangyang ang mga bansa. Sino kaya sa mga leader, sino kaya sa isa sa mga world leader o lahat na lang siguro sila, no? Magbigay sila ng ilaw dun sa naglalawang mga bansa, hindi yung gagatungan pa anong nangyayari. Di ba, Brother Nico? Wag nang gatungan, ha? Abay pahupain na yung apoy, ha? O di ba? No. Yes, tama yun, brother. Kasi sa ngayon, kaya nagkakaroon ng war, for sure nagkakaroon ng interest yan sa iba't ibang panig ng mundo, especially sa oil or yung mga iba't ibang commodities na inaano nila na pansariling interest, ganyan. Pero hindi nila alam, hindi lang pansariling interest yung nadadamay doon, pati buong nation. Kaya somehow kailangan mag-awaken din yung mga national leaders when it comes sa spirituality, hindi lang sa material things talaga. Ayun, yun. Natumbok mo yung binanggit na yan, Brother Nico. Dapat sana yung lahat, every world leader, nakatuon din sila sa spiritual na aspekto nila. Para yung spiritual na aspekto na yon, yung wisdom na yun na nakukuha nila sa buong lumikha, maikalat sa kanilang mga constituents at maikalat sa kapwa world leader. O di ba? Yun eh. Actually yan ang matinding obligasyon ng mga leader ng bawat bansa, bilang mga ama ng mga bansa, Pero of course, sa atin tayo mismo, we are doing our part na mag-shine yung light from within us. Dapat ganyan din ang ginagawa ng mga world leaders, sila na yung manguna. Kung kinakailangan nga lang na sila manguna ng nationwide na pagdarasal. Yung maririnig mo na sila ay nagdarasal at nililid ang mga sambayan nila, Ayan, agree ka ba rito, Miss Marie Chris, na dapat yung mga world leader as a leader, abay magsimula na sila ng ganyang practice, spiritual practice din, ha? Yes, tama yun. Pero actually, ako, naniniwala naman ako personally, meron din silang sarili nilang spiritual practice. Pero, ang maganda kasi sana ang pagtibayin nila bilang leader sila, yung mga words na pinipili nila, every time i-address nila, yung citizens ng nation nila. Kasi, ang mga words natin, merong weight yan, may bigat yan, may powerful impact yan. So the right choice of words will also emphasize yung energy na gusto nilang ipakalap, gusto nilang mangyari, ganon, in the future, dun sa bansa nila. So dapat talaga, hindi lang spirituality, also the choice of words. Well, alam ko naman na hindi lahat ng presidente they speak from their heart, kasi yung iba may binabasa lang sa teleprompter, pero at least, di ba, they can show or change the words according to how they feel pag binabasa nila yung mga scripts na yon. Kasi ang laki ng impact niyan sa tao. Pag marinig ka lang ng tao that you're angry, anong mafe-feel nila? Galit na rin sila dun sa ibang country, di ba? Kasi merong hint of anger dun sa words mo. So, dapat proper choice of words. Yun. So, mag-ingat tayong lahat sa paggamit ng mga salita, Kasi, tama yung binabanggit, Kapag binigkas mo na yung word na yon, meron na siyang gatong meron na siyang fuel na mas lumalakas pa. So kapag binanggit mo ay WAR, lalong lalakas yun. Kapag binanggit mo yung mga digma ganon, lalo pang lalakas yun. So dapat
ang palakasin natin ay anong mga word ng palakasin natin, Brother Arvin? Love. Yes, maganda po yung tanong nyo. Anong dapat natin palakasin? Yes, Naku, brother, napakarami. Sige nga, try mo nga. Halimbawa po, love. Ano pa? Peace. Ano pa? Peace, yan. Motivation. Ano pa? Yun. Mentoring. Ano pa? Inspiration. Napakarami po natin na dapat bigkasin magmula paggising po natin sa umaga. Ngayon, brother, nabanggit po kanina ni Miss Marie Chris, yung pelikulang Harry Potter. Okay. Ako, meron po akong babanggitin na related po sa ating topic. Ito po ay ang pelikulang The Matrix at ang Avatar. Lalong-lalo na po yung Avatar. Di ba nakita nyo po, nag-umpisa po yan sa isang mga negosyante na nagkaroon ng interes sa lugar at nagpadala ng espiya para mag-espionage. Ibigay sa kanilang information, then that's the time pupuntahan o papasukin na nila. So meaning to say, there is an interest na nangyayari kung bakit nagkakaroon ng digmaan. Ngayon, yung pelikula naman nun, The Matrix, is all about reminding us that something is controlling us. It's not only someone. It's also something that you do not see but you can feel it. Mahirap po kasi isa-isahin eh. Marami po tayong pwedeng mabanggit na baka magalit po sa atin. No. Pero yun po, para sa akin po, nirecommend ako, panoorin nyo po ang pelikulang Avatar at The Matrix. It's both films are awakening. Para malaman yung dahilan kung bakit po tayo kinokontrol at kung bakit po may digmaan na nagaganap po sa pagitan ng dalawang bansa. Dahil nagsisimula pa po yan sa salitang interest. Ang sinasabing kumukontrol daw sa atin, mga reptilian. Yung minsan nga po, tinanong po ako ng nanay ko. Sabi nga sa akin ng nanay ko, anak, totoo ba na yung mga kumukontrol sa atin, are they aliens? Are they reptilians? Sinasabi ko, well, ayon sa mga nababasa ko po, yung mga nagko-control po sa atin, they are disguising as humans physically. But they also have the ability to, yung katulad ng chameleon, bigla na lang mo silang magbabago, babalik po sa anyo nila bilang mga reptilians. Ang nakakapagtaka lang po, ginagawa nga daw po tayong mga katulad ng mga reality TV show, naglalaroan daw po nila tayo. So anong dapat po natin gawin? Teka muna sandali, balikan ko muna sarili ko, mamaya ka na. Mamaya mo na kami paglaruan na uunahin ko muna sarili ko, uunahin ko muna itong tahanan namin. Yun, ganun po ang aking may opinion tungkol po sa ganyan para maiwasan na po natin yung mga digmaan na yan. Huwag na tayong lalayo, yung binabanggit natin na reptilian, alam nyo kung ano yun? Huwag na tayong lalayo. Sa ating mga sarili, meron tayong reptilian Yung ating reptilian brain. O di ba? There is a part of our brain na masasabing reptilian. Ito yung seat of anger, seat of hatred, seat of envy. Di ba, Brother Nico? Tama ba yun? Yung reptilian brain natin, may part yun na yun ang kapag nagalit ka, yun daw yung lumalakas Kaya parang nawawala ka sa sarili. Yun di ba? Yes. Sa psychology, meron tayong tinatawag na id, ego, at saka superego. Yung ego, yun yung nagme-make ng choice. Yung superego, yun yung pinaka-light side natin, and yung id, yun yung pinaka-reptilian natin. When it comes naman sa spirituality, yun yung light and darkness natin, which is dapat with constant meditation, shadow work, at saka din speak life, doon natin makakontrol yung pinaka-shadow natin, which is yung reptilian part natin. So dapat ito ma-overpower natin para mag-shine yung light from within us. Tama ba? Yes. Yun, ha? Kasi ever since nabuhay tayo within our flesh, since our flesh is sinful, we are living with it talaga. Pero we are not destined to defeat it. We are meant to live above it. Ayun, ha? Sabi tuloy nung isa nating viewer dito, si Vin Ladaran, sabi niya, ano po ang dapat gawin sa darkness na nasa bawat isa din ng bawat tao? Parang yun na yun, Miss Marquez, parang ganun na yun, We have to overcome the darkness. We have to overcome the darkness within us. Yes, pero actually hindi overcome kasi yung dapat na term. Paano? We have to accept
na part din natin yon. Kumbaga, there is no light if there is no darkness. So kung i-acknowledge mo na half of you has that tendency na maging dark, but there's also half of you that has the tendency to become light, 'di ba? Dapat in-check lang silang dalawa. Hindi pwedeng mananaig yung darkness, hindi rin pwedeng sobrang light kasi there is the need, kahit sa nature, there's the need to balance. Kaya kung mapapansin nyo, hindi pwedeng puro summer, hindi rin pwedeng puro rain. Diba? Kailangan merong balance ng lahat ng bagay. So, ganun din yung darkness na sinasabi. Kaya nga importante yung shadow work for you to recognize na meron kang darkness at meron kang light. Ayan. Mukhang meron na tayong nakikitang susunod na topic natin next week. Shadow works. Paano natin i-overcome yung the darkness? Ano? Actually, paano natin, tama binabagay mo, Miss Maricris, wag na yung not the word overcome. Siguro, paano natin i-handle, i-manage yung darkness natin sa ating mga sarili. Ito, nag-a-apply ito hindi lang sa atin, kundi sa iba't ibang mga tao, iba't ibang mga nationalities, iba't ibang mga beings, at kasama na rito yung mga world leaders, yung ma-overcome, yung ma-manage yung darkness from within, So, Brother Arvin, ikaw, as a person, as a practitioner in spirituality, of course, may mga darkness naman tayo sa ating mga sarili. Paano mo minamanage ang yung darkness? Based on your experience, at ano yung naging resulta? Yes, brother, napakaganda hong tanong yan. Isa lang po ang sagot dyan, balikan mo ang sarili mo. Yun po. Yung bang sipong sasabihin na gawa ka, ay teka muna, tama ba itong gagawin ko? Ay teka muna, makakadisgrasya ba ng tao ito? Ay teka muna, magiging mapanakit ba itong gagawin ko? Yung bang babalikan mo lang yung sarili mo bago ka mag-decide. Sabi nga nila, tignan mo muna yung sarili mo bago ka mag-decide. Di ba yung lagi natin naririnig sa mga kaklase natin, sa mga kaibigan natin, sa mga trabaho natin na bago mo ko utusan bumili halimbawa ng chicharon, ilibre mo ko ng soft drink, unahin mo muna yung sarili mo, hindi yung palibre ka ng palibre. So, yun po yun balikan po natin yung ating mga sarili at mag-isipan po natin kung tama ba itong gagawin natin. Kung hindi makakapinsala, hindi makakapanakit, hindi makaka-aksidente, yun po. Tsaka yung papala, balikan po natin yung kanina tungkol sa usapin. Ilang beses ko nang babanggit ito habang maliit pa itong Tama-tama pinag-uusapan natin yung mga digmaan. Ina-explain ko sa anak ko na, anak, ganito kasi yan. Nabanggit po ni Miss Maricris, law of balance. So talagang ganun, anak. Meron tayong tinatawag na black, may white, may dark, may light, may left and right. Kaya nangyayari, may peace at saka may war. Merong hindi pagkakaunawaan at meron din pagkakaunawaan. Pero kailangan, sabi nyo nga po kayo na Brother Ray, dapat namamanage po yan, nakokontrol po yan, nagiging aware ka dyan. Kaya yung kinukwentuhan ko nga yung anak ko ang nangyayari kasi sa atin, to keep this continent at peace, there should always be war dito. Tapos ang masama niyan, yung attention ng buong mundo na dadivert dito kung nasa war, nananatiling mapayapa tong isang to. Hindi ko na lang babanggitin yung mga bansa, pero ganun po kasi nakikita ko as an analyst, as a researcher. Pagkatapos po, there is always interest, tsaka yun nga po, may nagdidikta. Yun pong pinakamasakit Nagtataka ka, sasabihin nila, ito na yung capital ng isang bansa, yung mga ganon. Ang tanong, sino nagdikta sa'yo? Hindi ka naman taga dun. Ayun. Yun po. Okay yung mga analysis mo, Brother Arvin. Pero, aminin natin na tayo nabubuhay pa rin sa duality. The light and darkness, left and right, so above, so below, negative and positive. So duality tayo. May night and day, di ba? May mistiso, may natibo. Ayan. Doon ako sa mistiso. Ganun. Di ba? Pero
ang binabanggit nga natin dito, tulad ng binabanggit ni Ms. Marquez, bilisan natin yung ascension process, samantalahin natin pagkakataon, kasi balikan ko lang binabanggit ni Brother Nico na yung window na yun yung window na yun ng, tama ba yun Brother Nico, yung Saturn, pakipaliwanag mo nga uli yung window na yun, dapat yun ang palakasin natin, doon tayo papasok para magtuloy-tuloy yung ascension process natin to the 5th dimension. Yes. Si Saturn, since nag-enter siya sa Aries, nung chinek ko yung future event, pabalik siya. Magkakaroon siya ng tinatawag na retrograde. Pabalik sa Pisces, which is Pisces about sa spirituality at saka din sa mga dreams and visions. So, ayun yung pinaka-window natin. And hoping na pagbabalik na siya ulit sa Aries, hindi matuloy yung World War III na sinasabi ng majority. Ang tanong ko rito, yung window na yun, anong taon yun? Ilang taon? Yung period na yun? Months. From what month to month? And from what year to year? Detalyado na tayo dito. Para at least meron tayong meron tayong idea next year. Ano? Parang ang bilis pala, no? So tama yung binabanggit ni Ms. Marquez, dapat bilisan natin. Diyos mio. Kung hindi natin bibilisan, matatrap na naman tayo dun sa loop, sa cycle. Ha? Di ba? Magkakaroon naman tayo ng reset na back to square one. Di ba? Ms. Marquez, tama ba? Yun ba binabanggit din ng mga guides mo tungkol dito? Now we have to we have to act right now. Parang ganun ha? Yes. And gusto ko sana na i-encourage yung mga tao. No? So having heard yung sinabi ni Brother Nico, now we just have few months lang yung small window of time natin to grab that opportunity. Simpleng-simple lang yan. Paggising nyo sa umaga, di ba gusto nyo to have a good day? So ang gawin nyo is ilagay nyo yung energy nyo habang fresh pa yung mind nyo. I-program nyo yung mind nyo to think of the future that you want to happen. So if you do not want chaos, if you don't want bloodshed, diba? Ano ang dapat nyong gawin? Isipin nyo that everyone is at peace, everyone has settled kung ano yung gusto ng ego nila without killing other people, without killing animals, diba? Without hurting nature. So yun ang gawin natin every morning. Parang affirmation lang yan Tama. Maganda ang araw na to. Magiging maganda ang araw ko. Diba? Magiging maswerte ako ngayon. Magiging masaya ako at the end of the day. So kung gagawin natin yun on a global perspective, isipin natin na walang ganitong chaos in the future. Ang nakikita ko ay ganito. So yung binubuo natin sa isip natin can reverse, can negate. So maaaring mawala ngayon yung balahaw ng chaos na ayaw nating mangyari in the future. Pero, also, habang nagsasalita na rin ako, gusto ko lang banggitin, no? Kasi tama yun, meron talagang TikTok talaga ng life yan di ba? Na i-understand natin na nag-purge din kasi yung nature ng bad energies. Kaya merong ganyan. Ang huling purging natin was the pandemic. Di ba? Tapos merong economic war, merong mga psy-war, so maraming klase ng war, hindi lang bloodshed. So, iisipin nyo yun. Huwag nyong ilagay yung idea nyo na ang war ay bloodshed lamang. Okay. So, mind programming kasi yan The mind is very powerful. So, kailangan doon natin ilagay sa gusto nating mangyari yung power ng mind nating lahat. Ayan. Yung mga binabanggit mo nga, Ms. Maricris, na ganyan mga pagbabago na dapat nating gawin. At yung epekto nito sa ating lahat, mayroon tuloy akong nakita rito na dumadalas yung nakakita nitong tinatawag na tropical swallowtail moth, ano ba ito? Ito ba may kaugnayan din sa ganitong proseso na, na kinakaharap natin? Sabi tuloy ng iba, nung una nila nakita to, naku po, nagpaparamdam si Lola. Akala, di ba normally ganun pag may nakita ng ganung kalalaking mga moth o butterfly, may namayapang nagpaparamdam. Yung pala, talaga palang na parang display sila,
So, sa halip siguro na matuon yung ating isipan sa gulo, abay, ito natin ating mga sarili sa ating kapaligiran, sa ating environment, yung epekto sa ating lahat, hindi lang sa isang bansa, kundi sa pangkalahatan sa buong mundo. Ano ha? Binabagit nga, parang ito na yata yung epekto ng global warming. Ikaw, Miss Maricris, may pagkakataon ba na ganito yung nasasagap mong mga impormasyon from nature? Actually, oo. Yung pinaka-recent, ma-share ko lang sa inyo. Na-share sa akin ng mga guides ko na meron talagang impending earthquake. Pero, yung mga bulkan natin, yung mga bulkan natin, actually, sila yung sumasalo ng tensyon. Talaga? So, nung narinig ko yung mga balita na nag-aalboruto si ganitong bulkan at si ganitong bulkan na may binubugang mga magma, ganyan. Ang actually nasabi ko sa sarili ko na was thank you sa ating mga bulkan kasi they are helping to do yung purging na kailangan gawin ng nature without hurting a lot of people. So, ganun din, parang katulad niyan sa mga species naman ng animals. Yung iba na di-displace dahil sa global warming. Yung iba naman, dumadami yung species nila because the whole world, yung global warming natin, talagang nag-i-increase kasi yung temperature, which is medyo conducive sa pagpaparami nila. Kaya mas marami tayong nakikitang mga moss ngayon. Tamang-tama yung binabanggit mo, Miss Maricris. Sabi ni Richard Enciso, good evening po. Itanong ko lang po yung prediction sa July 5 daw. Mayroong malakas na earthquake. Hindi ho napipredict ang earthquake. Hindi. Actually, hindi although may mga visionaries that they can see some cataclysmic event, pero walang eksaktong petsa kung mangyayari o hindi. Saka, maaring nakita yun ng isang visionary at the time na na-access niya yung Akashic record na yun ng ating planeta. At that time, so for us, tayo mismo, we can do a lot of things to change itong maaring mangyari in the future. At yung binabanggit ni Miss Maricris, yung mismong Mother Earth natin ay gumagawa rin ng paraan para ma-save tayo, para malesen yung impact kung ano man ang maaring mangyari sa mundo. Yun, napagtagni-tagni natin. Ayan, Brother Arvin, okay ka ba? Ayos ba yun? Opo kayo. No. Sabi nga nila, the earth is alive. Pag ang ating mundo nasusugatan, the earth knows how to heal herself. Ayun. Pag ang yes, totoo po yan kasi sabi nga, yun nga, may mga nakakausap din po kasi kung, di ba nabanggit ko sa inyo noon, kung hindi ko nakakausap po mga babaylan, may mga nakakausap din po akong mga monk. Ganyan, pero yun nga lang, through chat lang o kaya through messenger na ganyan, sinasabi nga po sa akin na gano'n, the earth is alive. Yeah. Kaya sugatan mo man ang mundo, kaya niyang gumaling. Mapapagaling niya ang sarili niya. Ayan. Salamat, Brother Arvin. Siguro, Brother Nico, ano ang may advice mo sa ating mga kababayan tungkol sa ganitong mga nangyayari sa paligid natin? At ito nga pinag-usapan natin ngayong gabing ito. Ano ang POV o point of view na maaaring ma-share ng isang astrologer? Ang ma-share ko, since si Saturn ay magre-retrograde starting July 13, and mag-e-end yung chance natin na mag-ascend until May 25, 2026, next year. So, I think 10 months ata yun. Wow. So, let's take the chance na mag-ascend, na maging in tune tayo sa spirituality natin, and also pati din sa shadow natin. Kasi madalas, napapansin ko sa social media, lagi na lang laging pinag-uusapan yung mga magagandang bagay pero hindi na pag-uusapan yung tinuturo ni Saturn in Aries, which is yung mga kailangan nating harapin talaga natin, matagal nating tinatakasan, which is yung shadow self natin na yun nga, as said ni Miss Maricris, hindi tayo mabubuhay without the darkness and the light itself kasi kailangan nilang mag-coexist kasi how can you measure light without the dark and how can you measure the dark without the light?
Ayan. So, ang may papayo ko is, go back to ourselves, meditate, and mas dapat kilalanin natin yung sarili natin. Hindi lang physical, pati din sa spiritual na bagay. Ayan. So, Brother Nico, saan ka raw pwedeng matunghayan sa iyong mga readings in astrology? Kung baka gusto nilang humingi ng tulong sa iyo? Pwede nila akong makontak sa Mystic Way Philippines or Mystic Way page. Ayan. Sa Facebook to, no? Yes. Ayan. Ano ho yan? Eksklusibo ho yan. Ibibigay sa inyo mga detalye ng inyong astrological chart. Ayan. Salamat, Brother Nico, and thank you again sa mga ibinahagi mo sa aming knowledge, information, and wisdom. Ayan. Miss Marcris, muli maraming salamat sa iyo. And saan ka raw pwedeng malapitan kung sakasakaling meron silang gustong itanong sa iyo, especially about animal communication? Actually, before ko ibigay yan, gusto ko lang sabihin, i-emphasize ko ulit yung sinabi ni Brother Ken po, nung yung ating Buddhist monk na na-interview niyo kanina. Yes. Si Buddhist monk. Gusto ko lang sana sabihin na yung mga tao kasing nagagalit, kailangan bigyan ng compassion yan kasi their heart hardens kapag nagagalit sila. So, they are in suffering. So, yung mga nag-aaway-away ngayon ng mga bansa is maaaring kailangan lang nila ng konting compassion. So, when you pray, i-extend niya yung light niyo from your heart to the leaders of these countries. Yun lang. So, kung kailangan nyo ng advice and help, kung may mga tanong kayo sa inyong mga pets, ito po ang aking page. Sa mga pets, no? Oh, The Voiceless Whispers. Ayan. Hindi ba mahirap kausap ang mga animal? Actually, mas masarap silang kausap. Ganun ba? Makukulit ba talaga sila? Yes. Oh. They have their own personalities, and ang number one sa kanila is always us. They're humans. Meron tuloy tanong, may kaluluwa ho ba yung mga animal? Yes po. Meron po. Nakakausap po natin sila kahit sila ay nasa Rainbow Bridge na. Salamat, Miss Maricris. Brother Arvin, saan ka raw pwedeng matunghayan? Baka gusto nilang mag-ghost hunting, kasama ka. Maraming po salamat, Brother Ray, ulit. Pwede nyo po akong tunghayan sa aking FB page. Hanapin nyo lang po, Kuya Arvs. And then, paalala ko lang po, bago natin matapos ito, na our outer world is created by our inner world because we create our own reality. And then, ito po pa, the late Professor Jimmy Licao, sabi niya, meditation can reduce a crime rate in a community. Kung ang crime rate kayang i-reduce ng meditation, what more ang digmaan? Babatiin ko nga lang po pala ng maganda gabi ang kaibigan ko na matagal ko na hindi po nakikita. Kumusta ka na? Arsen Galang na Tondo, Manila. At magandang gabi din po sa Grade 8 Fleming ng Quezon City Science High School. Ayan. Salamat sa inyong lahat, sa ating mga kababayan. Thank you, Miss Marcris, Brother Arvin, and Brother Nico. Encounters, mga sightings ito. Doon ba'y palatandaan na talagang malapit na? Mga experience, so meron kayong sightings ng mga UFO. Higher beings, especially to the universe you call God. Innumerable company of angels beyond human comprehension. Propulsion system. Gabi ng Misteryo.